Kaugnay pa rin ng 50th anniversary ng People's Television Network ay may makakasama po tayong naging bahagi ng tagumpay ng ating istasyon. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Sa pagdiriwang na ika-50 taong anibersaryo ng PTV, mahalagang bigyan ng pag-alala ang mga nagdaang lider at personalidad na nagsilbing haligi ng istasyon. Ang bawat host at broadcaster ay naging mukha ng istasyon na nagdala ng makabuluhang programa sa mga tahanan ng Pilipino. We're back with convergence. Gayun din ang mga lider na nagtataguyod ng layunin at misyon ng PTV para sa maayos at matagumpay nitong administrasyon. Dahil dito, ang kanilang istorya at dedikasyon sa paglilingkod sa publiko ay nag-iwan ng mahalagang marka na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kaya ngayong umaga, alamin natin ang kanilang kwentong PTV dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas! At para naman ibahagi ang kanyang kwentong PTV, makakasama po natin ngayong umaga ang former General Manager ng People's Television Network na si Mr. Dick Trofeo. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome back sa PTV, sir. Good morning. Nice to be back. Yan. Well, sir, maaaring niyo po bang ikwento yung mga pinaka-memorable na karanasan ninyo sa PTV4 nung kayo pa ang GM nito? Maiksi lang ang pagka-GM ko dito noon dahil alam mo na si Erap, panahon ni Erap ito eh. Pero aside from that, ang memorable sa akin, yung coverage ng Sydney Olympics. Wow! Year 2000. Sydney Olympics. Kaya yun ang kwan eh. Ang naalala ko kasi, nung dati kasi board member ako ng Channel 9. So, kami rin yung nagtitaping nung programa ni Erap na Jeepney Erap. No, one breakfast after the taping sa Malacanang, sabi niya, Dick, mukhang magulo dyan sa PTV4. Pakialaman mo nga. So, sabi ko, ikaw naglagay noon ng mga tao na yun. Magtanggal ka ng isa, saka ako papasok. So, nagtanggal nga ng kwan. I will not mention names anymore, no? So, nung kwan, dumating ako rito, nakapagpataba ng puso. Dahil ang laki ng banner na nilagay dyan sa harap ng building. Welcome, GM Trofeo. So that was it. Not knowing na marami palang problema. Marami kang problemang dinagdan. Oo, kaya sabi ko, siguro challenge ito. So marami din akong mga binago na ako. Ano. Ang una kong ginawa dito, isa ko yung mga nagkakagalit-galit dito. Kasi may mga mini kingdoms noon eh. Yung technical, may sariling kuha, no? Hindi sila, in short, walang communications na maliwanag sa mga kuha. Tsaka yung upos ng sigarilyo sa harap ng entrance, napansin ko kaagad yun. Kaya, nag-issue kaagad ako ng no smoking within the building. Kasi I'm a non-smoker. Eh. Kaya marami rin siguro ko. No? Nagkaroon din ng kwan. So yun na nga. Nung hindi ko matandaan, kinausap ko yung finance manager na finance na department. Yung pala ang financial status ng kwan, Ng network? ng network, 3 months na lang to operate under. Oh, wow! Kaya sabi ko, paano natin mako-cover yung Olympics? Then, na-discover ko rin na may mga utang pa pala. So,
kailan gumawa ako ng paraan eh. Can you imagine? 400 families ang involved sa network. Noong ko na, yung mga kaibigan ko sa labas, yung mga, kasi meron kaming Camera Club of the Philippines, no? Hiningaan ko ng tulong yung yung medyo may mga... Nag-outsource. Nag-outsource talaga ako dahil maswerte ko naman, ang member ng ang chairman ng DBP was our member sa Camera Club of the Philippines, no? Si Monabad na kaibigan din namin, ano? Pagkatapos, sabi ko, kailangan natin ng yung commercials. Tinawagan ko naman si Jaime Sobel. Member din namin ng Camera Club. So, nagawa ko ng paraan. So, all in all, tagpi-tagpi, nagawa ng paraan. Nagawa ng paraan. Kaya, ang kainaman naman nun, siguro, may naggagabay sa akin eh. Pinag-isa ko yung network. Nagkaroon kami rito ng mga misa. Kaya pagdating doon sa Peace Be With You, hindi nag-uusap. Nag-uusap na ngayon. No? So, Nagkaroon na unity. karoon ng kwan. So, yung sa akin naman noon, basta gawin lang natin ang trabaho. Tama po. I guess yung magic na nangyari was the synergy, no? Nung Yeah. nag-synergize lahat ng mga tao po dito. Sir, sa pananaw niyo po, ano po ang naging mahalagang papel ng PTV sa mga Pilipino, lalo na ngayon 50 years na po ang network? Alam mo, tatapatin ko kayo. Yung television, hindi ko na, pinamigay ko na yung TV ko sa bahay. I concentrated on documentary filmmaking. On my own. Kasi I went back to my private practice eh. So yun ang nangyari. Yung sagot sa tanong mo, kaya wala ako masyadong na something that shook the whole thing, you know. Kaya lang, kahit pa paano, yung pag nakakita ako ng mga service natin dito, sabi ko, mukhang may pagbabago na rin, ano? Kasi nung araw, merong nangangako sa labas na tutulong, pero pangako lang yun. Walang kwan eh. So, kasi may mga plano rin ako noon na hindi rin natuloy. Kasi kung hindi siguro natanggal si Era, no? You will have a better building. Kasi May continuity. kung may continuity si Era, kasi hindi ko yan iniintindi nung araw eh, pagkakuan. Kaya lang, sabi ko kailangan makausap ko si Era kung hihingi ako ng malaking proyekto na may kahulugan. No? Kasi yung nangyari sa amin, nung nagkaroon nga kami ng pagkakataon na gawin ng Olympics, ang nangyari, padala ako ng tao sa Japan para bumili ng mga bagong kasangkapan. Kasi yung mga tauhan natin, nasa Sydney na eh. Pero hindi pinapapasok sa Olympic Village. Kasi may utang pa tayo eh. So, out of the money that I got from DBP, Nabayaran po yung utang? nabayaran yung dalawang Olympics previous to that. No? Yung kuwan ngayon, yung taong pinadala ko sa Japan, sabi ko, wag mo nang idaan sa Maynila.
Kasi diretso muna sa Sydney. Kasi Panasonic din kasi ang nagsiserve doon eh. So, ganun nga nangyari. Pero ang masaya dito, nung nag-retire na ako, nakasuhan ako. Oh. Nakasuhan ako. Kaya ganito ba talaga sa... Kaya maraming umiiwas sa gobyerno. So, nakasuhan ako. And, sinubaybayan ko. After 8 years, I cleared my name. Napakasimple nung kan eh. Yung mga technicalities kasi minsan nagkakaroon ng legal... Repercussions. Well, sa pagiging bahagi ninyo ng PTV, bilang panghuli po, ano yung mensahe nyo doon sa mga nakasama nyo noon dito sa PTV, kung meron man? Yeah. Kung pag-uusapan natin yung mga kasama namin dito nung araw, no? After that unification na sinasabi ko, no? Medyo masaya yung atmosphere eh. Mas masaya yung atmosphere. Kasi first, I'm also connected with the film industry. I was a deputy general noon. Kaya marami kaming inintroduce ng mga bagong programa dito noon eh. Yung mga, kasi first, I want to have a handle, no, to move on. I wanted to do, I wanted to use the film industry as a handle. Kaya nagkaroon kami dito ng, yung programa ni Eric noon. Nagkaroon kami programa ni Eric, Kison. Kaya marami kami na ano eh. Yun ang kwan. So, sa Pilipino, alam ko, yung programa na hinahanap, na ginawa namin noon, hinahanap pa rin na hanggang ngayon sabi na, bakit nawala yung gininto ang pelikula? No? Pagkatapos yung programa ni Res Cortez, bakit nawala rin yun? Kasi si Res mismo nagkukwento sa akin ito eh. Kasi nga, yun ang kwan, yun ang natatandaan ng mga tao. Alright. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng inyong kwento dito sa PTV. Mr. Dick Trofeo, ang dati pong General Manager ng People's Television Network. Muli, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat.